We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbagamale maya pagat panapun kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Pagkakaroon ng health card ng mga tindera sa food strip, regular daw na imo-monitor ng Dagupan City Health Office. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kasabay ng pagsisimula ng food strip ang mahigpit na monitoring ng health office sa mga food handlers, ganun din sa mga tindera ng pagkain. Maaga pa lang, bukas ng mga food stall na nakahilera sa Zamora Street sa Dagupan City. Nakapwesto na rin maging ang mga nagbebenta ng sa malamig sa lugar. Bagamat karaniwang hapon hanggang gabi kung dagsain ang food strip sa syudad. Kasabay ng pagbubukas ng food strip ang monitoring ng mga kawani ng City Health sa mga health card ng mga food handler at mga tindera. Kung walang health card, hindi pinapayagang magbenta ang isang negosyante. Dapat magpa-health certificate sila, magsasubmit sila ng sputum at saka sa stool para alam natin kung mayroon silang bulati at saka sakit. Karamihan sa mga food handler at tindera sa food strip may kanya-kanya ng health card. Batid raw ng mga tindera ang kahalagahan ng pagkakaroon ng health card. Katunayan kasi ito na wala silang sakit na pwedeng maipasa sa mga bibili ng kanilang paninda. Siyempre, ikaw ang may-ari di malinis. Parang yung mga customer, bibili sila. Ipinaalala din ng City Health Office na dapat maayos ang paghahanda sa mga pagkain ibinibenta. Ganon din ang pagpanatili sa kalinisan sa lugar. Talagang minomontir namin sila, lalo na yung mga yung mga gamit, mga basurahan, yung mga hairnet nila, apron, ganun po. Chris, sa record ng City Health Office ay mahigit sa 100 yung mga food handlers at maging yung mga tindera ng pagkain dito sa food strip. May mangilan-ngilan pa rin na walang mga health cards o health certificate pero nagbigay na ng palugit ang CHO para makapag-comply at makapag-secure ng mga health certificates ang mga tindera. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. 2 katao ang nasawi sa disgrasya sa Magsingal, Ilocos Sur pagkasagasa sa isa sa mga biktima sa pool sa CCTV. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Patawid na sana sa highway, sakay ng kanyang tricycle, ang 41 anyos na si Henry Agoot Jr. Ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay nang mabangga ng bus sa National Highway ng Barangay Barbarit, Magsingal, Ilocos Sur. Sa isang anggulo ng CCTV, makikita kung paano nagulungan ang tricycle at biktima. Pero nung nakausap ko naman yung driver ng bus, sinabi niya na nagsignal siya na mauuna siya. Pero nung sabi niya, parang namatay yung ilaw ng tricycle. Tapos nung biglang umilaw yung tricycle, bigla nang nag-left. Lukatam ako na awan diya nga linukatan ma'am, tangja may turod. Dahil lang tricycle ti pagariga mo ma'am, yan tulaga data katawan na. Hanggang malipatan, han ko na. Ay ayateng ka ko na. Matapos ang aksidente, isang rider din ang nasawi. Ang 23 anyos na si Donald Bautista, napauwi na rin sana ng San Juan. Pero nang makita ang nangyaring aksidente, ay umiwas ito at bumalik. Tapos dumiretso naman siya doon sa may gilid ng kalsada kung saan meron yung mga pinaputulan ng kahoy na siya na ring sanhi ng kanyang pagkamatay. Nasakit nga talaga mga awatan. Taday ta anak ko, taday ta ma'am na singpot. Graduating sa kolehiyo si Bautista,
hindi na nagsampa ng kaso ang mga pamilya ng mga biktima at nagkaroon ng pag-uusap ang magkabilang panig ukol sa aksidente. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mga labi ng mag-live-in partner na nasawi sa pamamaril sa loob ng bus. Naiuwi na sa kani-kanilang pamilya. Ang detalye ihahatid live ni Russell Simorio. Russell? Chris, nakaburol na dito sa Barangay San Fermin sa Kawayan City, Isabela ang labi ng babaeng biktima ng pamamaril sa loob ng isang pampasaherong bus. Nagpahayag naman ng saloobin kanina ang anak ng biktima na pinaparatangang isa sa mga person of interest. Iniuwi na sa Tarlac ang mga labi ng lalaking biktima ng pamamaril sa loob ng pampasaherong bus sa Caranglan, Nueva Ecija. Kahit may separation agreement, mismong ang asawa ng babaeng biktima ang sumundo sa mga labi pauwi sa Kawayan City, Isabela. Ayon sa Caranglan Police, isa sa person of interest ang anak ng babaeng biktima. May hidwaan daw ang mag-ina. Nag-ugat umano ito sa pagsasampa ng kasong carnapping at robbery ng ina laban sa kanyang anak. Lahat naman po ng motibo doon sa mga biktima ay lahat ng angulo ng motibo ay tinitingnan po natin. Yung sa anak, yung sa negosyo, yung sa pwede rin po kasi yung sa love triangle. Huli raw nilang nakausap ang biktima noong November 8 na dadalo sa hearing ng kaso. Wala akong ibang kaaway niya, kundi itong case na lang ito, yung kaso na lang ito na hinaharap niya ang alam kong dahilan kung bakit siya pinaslang ng ganito na wala siyang kalaban-laban. Nagsalita na ang kampo ng anak na idinadawit sa krimen. Iginit ng kampo nito na natapos na noong November 8 ang kaso at nagkapatawaran na silang mag-ina. As to my client being a person of interest considered person of interest by the police, that is a welcome development. Siyempre, ang mga pulis po ay mag-iimbestiga. Lahat ng possibilities po iimbestigahan. Ayon sa Caranglan Police, may mga pulis na idineploy sila sa Isabela para magsagawa ng malalimang investigasyon, maging sa Nueva Vizcaya kung saan sumakay ang dalawang gunman para sa posibleng pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga ito. Pinapa-enhance na ang viral na dashcam video para sila'y matukoy. Ayon sa pulisya, magsisilbing testigo sa krimen ang bus driver. Chris, ayon sa mga kapatid ng babaeng biktima, matutuloy naman sa mga susunod na araw ito nga isasagawang autopsy sa labi ng biktima. Ayon naman sa Caranglan Police, nag-interview na sila sa iba pang pasaherong sakay ng bus kung saan nangyari ang pamamaril at hindi rin nila ma-identify itong ang itsura o yung pagkakakilanlan ng mga gunman dahil bukod sa magkahiwalay sila ng upuan sa buong biyahe ay nagtakip din sila ng mukha gamit ang kurtina ng bus. 6 na basyo ng bala ng caliber 45 na baril ang na-recover ng mga pulis doon sa pinangyarihan ng insidente. Sa ngayon, wala pang pag-uusap ang pamilya ng biktima kung kailan siya ihahatid sa kanyang huling hantungan. At yan muna ang latest mula rito sa Kawayan City, Isabela. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. 4 na OFW na tubong Kalasyaw, Pangasinan binomonitor dahil sa patuloy na gera sa Israel. Narito ang exclusive report. Hindi raw maiwasang mangamba ni Alex para sa kanyang asawang si Maricel na nagtatrabaho bilang caregiver sa Israel. Di kasi kalayuan ang kanyang pinagtatrabahuan mula sa lugar ng gyera. Siyempre natatakot din. Kaso sabi nga niya, tinanong ko siya, sabi niya okay lang naman daw siya kasi pagka may parating na bomba, magtatago sila sa bomb shelter. Kasalukuyang nasa Tel Aviv, Israel si Maricel. Meron pa rin daw gyera pero hindi na ganoon kadalas ang nakikita o naririnig na bomba. Sa kabila ng sitwasyon, wala pa raw plano si Maricel na bumalik sa Pilipinas. Kailangan mo matapos yung mga anak sa pag-aaral. Pag-ipon mo na. Kabilang si Maricel sa 4 na OFW na tubong Kalasyaw, Pangasinan na minomonitor ngayon ng Kalasyaw OFW Family Association, isang volunteer group na katuwang ng OWA Region 1. Doon sa mga barangay coordinator ko, bigyan nila ng priority. Every now and then, contact nila.
Mula nang sumiklab ang giyera sa Israel noong October 7, kabuang 37 na OFW na sa Region 1 ang nakauwi sa bansa. Kasi continuous pa rin naman po yung mga repatriation efforts po natin. Kasi yung sa ano din po, may mga areas din po kasi sa Israel na hindi din naman sila, malayo din sila doon sa Gaza. Kumpara rin umano nung kasagsagan ng giyera, mas bumaba na ngayon ang bilang ng OFW na nagpapatulong sa OWA para makauwi ng bansa. Bukas naman ang tanggapan sa anumang pagtugon sa pangangailangan ng mga OFW. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, pagsulpot ng mga ahas na umaatake raw sa ilang alagang hayop sa Bangaldan, Pangasinan, problema ng ilang residente. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. Problema ng ilang residente sa Barangay Macayog, Mangaldan, Pangasinan ang pagsulpot umano ng mga ahas sa kanilang bakuran. Ang mga ahas, umaatake raw sa kanilang mga alagang hayop. May kita sa amateur video ang paghuli sa isang ahas. Dahil sa takot at pangamba, napilitan umanong patayin ng mga residente ang ahas. Yung mga ahas, nangangain ng kalapati, manok, saka yung mga pato, ma'am, kasi tingnan nyo dito sa amin, marami mga hayop. Maraming bisis na, ma'am, napipirwisyon na sila ng ahas din. May kita pang ilang pinagbalatan ng ahas sa lugar. Para naman maiwasan na makagat o may makapasok na ahas, nilalagyan nila ng net ang kanilang bakuran. Nakasampung ahas na po akong nakakita. Minsan nadadaanan na lang. Minsan tumatakbo na lang ako, tinatawag ko na lang yung mga pinsan ko. Ayon sa DENR, lumalabas ang mga ahas kapag naghahanap ng pagkain. Paalala naman ng DENR, sakaling makakita ng ahas, hanggat maaari, huwag patayin at agad na i-turn over sa otoridad. May mga paraan naman po para maayos po natin silang mahuli na hindi sila makakasakit. Pag may nakita tayong ganyan, we coordinate with the nearest DNR field office so that they will coordinate with the concerned LGU on how to handle. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Eto mga kapuso, magsaya tayo bukas, araw ng Sabado. Sama-sama tayong makijam sa mga cast ng Stolen Life na sina Carla Abellana at Beauty Gonzalez, kasama ang Black Rider cast na sina Katrina Halili at John Lucas. Makikisaya rin sa Kapuso Mall Show sila Sparkle You Ghosted Stars, Liana May, Marco Masa at Princess Aliyah. It's gonna be another fun-filled Saturday mga kapuso. Alas 4 ng hapon sa Nepo Mall, Dagupan. Kita-kits mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pumasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na ilang araw na nating minomonitor. Huli itong namataan sa layong 935 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, sa ngayon mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo sa susunod na 24 oras pero posible pa yang magbago kaya patuloy na tumutok sa updates. Ang pinagsamang epekto ng LPA at shearline ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, habang iiral din ang amihan sa iba pang panig ng Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Pero kumpara nitong mga nakalipas na araw, hindi na malawakan ang pag-uulan. May tsansa rin ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Pagtaas ng konsumo sa tubig nagsisimula ng maranasan sa Dagupan City ayon sa Pamana Water Corporation. May ulat si Jasmine Gabriel Galban.
Nagsimula nang tumaas ang demand sa tubig ngayong buwan ng Nobyembre sa Dagupan City ayon sa Pamana Water Corporation. Inaasahang mas lalo pang tataas ang konsumo pagsapit ng Desyembre hanggang unang quarter ng 2024 kung kailan inaasahang mararanasan ang peak ng El Nino phenomenon. Aasahang aakit ng 20% ang demand sa tubig ayon sa tanggapan. Expected na tataas yung ating demand for water, but nakaready naman po ang Pamana Water sa in case magkaroon ng sudden demand ng tubig. Tumaas daw ang konsumo sa tubig ni Aling Bless, 3 ang kasama niyang apo sa bahay. Dahil sa malinsangan pa ring panahon, 2 beses sa isang araw kung maligaw ang kanyang mga apo. Pero sa kabila nito, sinusubukan pa rin daw nilang magtipid ng konsumo sa tubig. Nagtitipid yung mga nagbuhos, isa kakonsanin sa halaman dito sa gilid. Ayon sa Pamana Water Corporation, kada buwan umaabot sa mahigit 600,000 cubic meters ang average consumption ng tubig sa lungsod, samantalang nasa 1 million cubic meter ang computed water production ng tanggapan. Malaking tulong umano ang karagdagang water pumping stations ng tanggapan para maibigay ang pangangailangan ng mga consumer. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 4 na mangingisdang napaulat na nawawala sa karagatan ng Agno, Pangasinan na rescue sa Candelaria, Zambales. Narito ang report. November 9 nang pumalaot sa karagatang sakop ng Agno, Pangasinan ang 4 na mangingisda mula Barangay Cato, Infanta sa nasabi ring probinsya. Dapat nakabalik na raw sila sa kanilang mga tirahan sa Infanta noon pang November 11 o 12, pero November 14 hindi pa sila nakababalik. Ang nangyari po, naabutan sila ng hangin at saka yung medyo matataas na nung pauwi sila. Ayon sa Infanta MDRRMO, nasira at nalubog ang kanilang bangka dahil sa malalakas na alon at hangin. Nagsagawa ng aerial search sa karagatang sakop ng Pangasinan, La Union at Ilocos pero hindi sila natagpuan. Hanggang sa isang mangingisda ang nakakita sa kanila sa karagatang sakop ng Candelaria, Zambales kahapon, November 16. Lumubog po yung bangka nila kasi maliit lang po yun. Pero ang kwan naman, nung na-rescue sila, okay naman po sila, wala naman po sila mga injury. Hindi naman masyadong malayo yung nakapag-anuhan sa kanila. Dito sa part ng Pangasinan, magtalutang-lutang sila. Sa ngayon, ligtas nang nakauwi sa kani-kanilang pamilya sa Infanta ang mga mangingisda. Patuloy pa silang kinukuhanan ng pahayag. Paglilinaw ng Infanta MDRRMO, walang gale warning nang pumalaot ang mga mangingisda noong November 9. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Sumailalim naman sa mandatory training ang mga nanalong SK official sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Alinsunod sa Republic Act 10742, hindi papayagang manungkulan ang sino bang SK official hanggat hindi sumasailalim sa training. Mahalaga raw ang training upang magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga SK official kaugnay sa kanilang responsibilidad sa panunungkulan sa barangay. Maaari namang ma-disqualify mula sa kanilang pagkapanalo ang hindi dadalo sa training. Ang mga SK officials natin na magkaroon ng mga skills at matutunan nila kung ano yung kinahaharap nilang magiging trabaho nila. Mga kabataan sumabak sa Rescue Olympics sa Cauayan, Ilocos Sur. Sundan sa report. Mabilis pero mabusisi ang bawat galaw ng mga youth responder sa ginanap na Rescue Olympics sa Cauayan, Ilocos Sur. Ito raw ang dapat matutunan kapag rumisponde sa anumang insidente. Bahagi ng kompetisyon ang splinting and bandaging, rescue transfer, CPR at ambulance management para naman sa mga miyembro ng rescue team. Tunog ng sirena, hudyat ng paglikas ng mga mag-aaral at guro mula sa silid-aralan dahil sa lindol. Nagtakip ng ulo gamit ang kanilang school bags at libro. Pila-pilang lumabas sa classroom at nanatili sa school grounds kung saan ligtas at malayo sa mga estruktura. Agad ding nilapatan ng lunas at dinala sa paggamutan ang ilang mag-aaral na nasaktan. Bahagi ito ng earthquake drill sa San Sebastian Elementary School sa San Vicente, Ilocos Sur. Mahalaga raw na kalmado at alerto kapag tumama ang lindol upang maiwasan ang anumang disgrasya. Idinaos sa Coastal Barangay ng Kasiguran, Aurora ang seremonya ng International Tsunami Awareness Day.
Napili ang lugar dahil dito unang nagkaroon ng tsunami noong August 2, 1968 na kumitil sa buhay ng mahigit 200 katao. Tampok sa aktibidad ang duck cover and hold, maging ang iba't ibang uri ng senaryo kaugnay sa tamang paglikas at rescue operation. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Clark International Airport kinilala bilang isa sa pinakamagandang paliparan sa buong mundo. Tunghayan sa report. Dahil sa natatanging ganda ng arkitektura, kinilala bilang isa sa pinakamagandang paliparan sa buong mundo ang Clark International Airport sa Pampanga. Mula sa 24 na paliparan sa buong mundo, pasok ang Clark International Airport sa listahan ng pre-Versailles kung saan kaisa-isa ang Pilipinas mula sa Southeast Asia. Sa ilalim ito ng airport category dahil sa pambihirang disenyo ng paliparan, kabilang ang new passenger terminal ng Clark International Airport. The Clark International Airport was recognized as one of the most beautiful airports in the world, not just in the Philippines. And all of us who have seen the international airport can but say, true. It's true. Ang state-of-the-art facilities ng airport ay hango sa pinagsamang kultura ng mga taga Central Luzon at makabagong teknolohiya. Mula sa magarbong ceiling ng airport na hango sa Mount Arayat, Mount Pinatubo at Sierra Madre, hanggang sa contactless features nito tulad ng QR at mobile check-in, boarding pass and luggage tag printing at iba pa. Highlight din sa airport ang OFW Lounge, all-gender comfort rooms at ang kanilang boarding area kung saan tampok ang majestic view ng bundok Arayat. One thing that can make Clark International Airport different is that we have the smiling faces of the Filipino staff and the Filipino management of Clark International Airport. Ang pre-Versailles ay isang serye ng kompetisyon sa arkitektura na kumikilala sa mga pinakamagagandang contemporary projects sa buong mundo. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Pasok na sa Final Four ang LPU Pirates sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament matapos talunin ang San Sebastian Golden Stag sa isang dikdikang laban. Sa third quarter na humabol ang LPU sa 11-0 run sa magkatuwang na puntos at depensa nina Sean Umali at Enoch Valdez na tubong mga tarim Pangasinan. Habang si Gal Montaño ang player of the game na may 22 big points. Wagi ang LPU ng 3 puntos laban sa Stags, 83-80. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Natagpo ang nakadapa at palutang-lutang ang labi ng 37 anyos na buntis sa isang sapa sa bahagi ng Barangay Poblacion East, Asingan, Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Jocelyn Paringit na nagdadalang tao. Ayon sa kinakasama nito na si Arnold Bucaso, nagtungo sa sapa ang biktima para maglaba. Patuloy naman ginagawang investigasyon ng PNP sa insidente. Sa ibang balita, mga binihisang scarecrow o bambanti sa Ilocano tampok sa Kawayan Festival 2023 sa Ilocos Sur. Sundan sa report. Ang panakot sa bukid dinala sa bayan at nagbigay aliw sa pista ng Kawayan, Ilocos Sur. Ang ganap, Best Dressed Giant Bambanti o Scarecrow. May ala cheerleader, lolo na scarecrow. Ang isang ito, suot ay Filipiniana. Di rin nagpahuli ang isang ito na nagmistulang dalaga at nakawig pa. Nagpagandahan din sa mga float. Napalibutan ang mga bambanti ng mga produkto tulad ng mga gulay, palay, bagong huling isda, gaya ng kilalang produkto ng bayan, ang ipon, mayroon ding alimango. Ang bambanti ay matagal nang ginagamit sa bukid bilang panakot sa mga ibon na kumakain ng mga pananim. Labis na ikinatuwa ng mahigit 100 PWD nang mabigyan sila ng pagkakataong makapaglakad muli sa tulong ng artificial limb na bahagi ng programa ng isang grupo ng Magnamanen sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ang ilang PWD bumiyahe pa mula Ilocos Sur upang makuhanan ng sukat para sa ipapamahaging artificial limb. Inaasahang darating ang mga artificial limb sa Enero sa susunod na taon.
Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang posibleng paglipanan ng mga peddler o ambulant vendor sa sentro ng kalakalan sa lungsod. Karaniwan sa tuwing sasapit ang holiday season ay maraming umaakyat sa City of Pines para magtinda ng kanilang mga produkto. Sa kabila na wala silang kaukulang permit mula sa licensing office. Sa ngayon, may namomonitor na raw ang POSD na peddler sa ilang lugar. Karaniwan sa bahagi ng Session Road pumapwesto ang mga peddler. Ginagawa raw ng LGU ang paghihigpit para maprotektahan ang mga lehitimong negosyante. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Dalawang bahay naman ang tinupok ng apoy sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Lawag City. Nakatutok si Gab De Luna. Tinupok ng apoy ang dalawang bahay sa Barangay 54B Kamanggaan, Lawag City, Ilocos Norte nitong Miyerkules, November 15. Ayon sa investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa kusina ng bahay ni Jose Curameng dahil sa napabayaang niluluto para sa negosyong karinderya. Kumalat ang apoy at nadamay ang ilang bahagi ng katabing bahay. Ito yung Yuletide season na naman. Siyempre maraming handaan, maraming party-party, pagluluto dyan kung ano-ano man. Sana kung magluluto mo naman sila, huwag nilang pabaybayaan. May inaasikaso, sa mga kasama, huwag yung pabayaan yung sunog. Samantala, nasunog din ang dirty kitchen ng isang residente sa Barangay 28 Lawag City sa parehong araw. Dahil sa lakas ng hangin, kumalat ang apoy sa mga papel na pangsiga. Agad din itong nirespondehan ng BFP. Paalala ng BFP, magdoble ingat sa sunog lalo na ngayong Kapaskuhan. Huwag nating hayaan na magdamagan yung nakasaksak yung mga Christmas light natin. Saka may mga nabibenta na ngayon na mga solar na Christmas light. Mas maganda, mas mainam pa yun na lang yung mga bilhin natin at ipalamuti sa mga bahay-bahay natin. Kasama si George Benson, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Aabot naman sa 600 na atleta mula sa iba't ibang probinsya ang nagpasiklaban sa First LU Friendship Games. Bukod sa La Union, may mga manlalaro rin na galing sa Baguio City, Tarlac at Metro Manila. Isinagawa ang mga laro sa Bacnotan, San Juan, San Gabriel, Rosario at San Fernando City. Nagtagisan ng galing ang mga atleta sa archery, dance sport, cycling, IP games, beach volleyball, beach football, surfing at bangkaton. Ayon sa organizers, balak nilang palawigin ang sports tourism sa lalawigan para lalo pang mahasa ang mga atleta. Pinaghahandaan na rin ng provincial government ng La Union ang malalaking sporting event tulad ng Palarong Pambansa at Batang Pinoy. Pagbubukas ng Christmas Village, nagbigay liwanag at kulay sa Pamplona, Cagayan. Tungo yan sa report ni Ivy Hernando. Makukulay at nagniningning ng mga ilaw ang suot ng mga mananayaw sa pagbubukas ng Christmas Village ng lokal na pamahalaan ng Pamplona, Cagayan. Kasama sa mga nagbigay aliw ang mga Disney princess at character. 3, 2, 1, Merry Christmas everyone! Nagliwanag ang plaza sa harap ng munisipyo. Fantasyland ang tema ng Christmas Village. Mayroong merry-go-round. Ang giant Christmas tree na napalibutan ng candies. Nagkaroon din ng fireworks display. Na-inspired ako nung gumawa ng Christmas Village noong December 2019 kasi sinalanta po kami ng 100-year flash flood sa aming bayan. At sa pagbangon ng mga residente sa matinding pagbaha noong 2019, naging tradisyon na sa bayan ang pasayahin ang mga kababayan. Mismo mga empleyado ng LGU ang bida o nasa likod ng mga character. Mapapanood ang fantasy show at electric parade tuwing Biyernes at Sabado tuwing 6:30 p.m. at 8:30 p.m. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 38 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon.
Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.